Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po itong iyong kaibigan si Doc Chris Dayogo at welcome to our Ipipits, the Pillar of the Truth. Meron pong nagtanong sa atin at nag-request po kung pwede pong magkakaroon tayo ng time na pag-aralan itong Day of Worship. Ang sabi niya, Doc, ako po ay nagtatrabaho sa isang company at karamihan po ng mga kasama ko doon panay Seventh-day Adventist. Ngayon, ang problems ko, yung wini-witnessan ko, ang problems, kinakausap din nila na mali daw ang aking itinuturo. Dahil ang ginawa daw ng Diyos na araw para sa pagsamba ay Saturday daw lamang. At lahat daw ng nagsasamba sa Sunday ay hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos dahil daw ang pinili talaga ng Diyos na araw ng pagsamba ay Saturday po lamang. Okay, so yun po ang ating pag-aralan ngayon. So sana po nandyan na po kayo. At kung hindi man kayo makapanood ngayon, sana po paki-share po ninyo. But before this, mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo sa amin upang pag-aralan po namin kung gaano kaimportante ang pagsamba sa inyo. Alam ko po, Panginoon, alam po namin na linikha po niyo kami distinct from animals para po kami ang magsamba sa inyong pangalan. Sa oras na ito, hinihiling ko po na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan at hinihiling ko rin na i-bless po ninyo ang programang ito lalo na sana magkaroon kami ng magandang signal at lahat po ng nanonood po sa live stream, sana po kayo po ang patuloy na mag-bless at magpaunawa rin sa kanila. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang lahat po ng manonood, hinihiling ko ng iyong banal na espiritu ang magtrabaho sa kanila. Ako po ay instrumento lamang, pero makapangyarihan pa rin ang iyong banal na espiritu na mag-convict sa kanila. Inihiling ko po na i-bless po ninyo ang lahat po ng aming pag-aralan ngayon at i-bless po ninyo ang lahat ng makikinig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pag-aralan natin ngayon tungkol po sa pagsamba. Minsan po, hindi po maiwasan na nagkakaroon po tayo ng arguments na sinasabi, debate. Dati-dati noon, nung medyo bata-bata po tayo rin ay humaharap po sa public debate na dinidipinsahan po natin ang tamang turo ng Biblia at tamang doktrina. Kaya nga po, siyempre napag-aralan din natin sa apologetics na all Bible teachers, pastors, ministers, evangelists, witnesses should learn how to defend their teachings and doctrines. Nasa Bible po yon. Tignan natin. 1 Peter chapter 3 and verse 15. But sanctify, pwedeng mai-song, kahit hindi ako makuha, basta makuha yan. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Okay, so pag tignan natin yung logical point of view, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, bawat mananampalataya, bawat totoong mananampalataya, siyempre, sila pa ay ligtas. Lahat po sila, nung tumanggap sila sa Panginoon, lahat po tayo nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, naniwala po tayo sa turo ng Bible na ang kaligtasan, biyaya ng Diyos by faith, at dahil doon nagkaroon din tayo ng sinasabing pag-asa, assurance of salvation.
Alam po niyo ang nakakalungkot, marami pong nangangaral pero sila mismo ay hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan. Kaya maraming question dito. So kaya nga po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15 na kailangan tayo ready na ipagtanggol yung pananampalataya, yung turo ng Biblia na ang kaligtasan, ito ay ipinagkaloob ng Diyos na biyaya, gift, at ang kaligtasan, ito rin ay permanent in nature. Kaya dapat ang bawat mananampalataya ay merong pag-asa. Kawawa po ang mga tao na hanggang ngayon hindi pa sila sigurado ng kanilang kaligtasan at marami ring nangangaral na sila mismo ay hindi rin sila sigurado. So, yan ang dapat na ipagtanggol natin. Bilang nangangaral ng salita ng Diyos, kailangan din natin itong pag-aralan. Kaya nga po, ang request po natin sa lahat ng pastors, sa lahat po ng ministers, sa lahat po ng evangelists, sa lahat po ng mga witnesses, kailangan din tayo mag-aral, mag-upgrade. Ang pinakaimportante naman kasi, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, sinugo ng Panginoon ng mangaral. Ngayon, kapag ikaw naman ay sinugo ng Panginoon ng mangaral, kailangan din naman na pag-aralan natin ang salita ng Diyos para hindi tayo magkamali at meron tayong abilidad, kakayahan po ni ipagtanggol ang katotohanan. Kaya importante pa rin ang pag-aaral. Kaya nga po ang sinabi ng Biblia, study to show thyself. Yun ang sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Rightly dividing the word of truth. Ay papaano nga nating maipagtanggol? Papaano nga natin maipaliwanag kung kulang naman tayo sa pag-aaral o kaya kaalaman. Okay, so tingnan po natin, balikan po natin ang ating lesson ngayon, the importance of worship. Pero ano ba nga talaga ang araw na gusto ng Diyos na araw na pagsamba? Tignan natin. Worship is required for all God's creatures. Tama po yan. Ayon sa salita ng Panginoon, lahat po ng linikha ng Diyos ay kailangan magsamba. Kasi yun ang purpose kung bakit tayo linikha ng Diyos. Psalm chapter 115 verse 6. Let everything that had breath praise the Lord. Praise ye the Lord. So kapag ikaw ay linikha ng Diyos at meron kang hininga, meron kang buhay, ibig sabihin, kailangan ka magsamba sa Diyos. Yon ang hindi alam ng tao. Ang alam ng karamihan, basta sila linikha ng Diyos, sila ay lumitaw na lang sa mundong ito na walang dahilan. Alalahanin po natin na kaya nga tayo linikha ng Diyos para magsamba sa Kanya. God's created man distinct from animal for them to serve God. Linikha po tayo ng Diyos. Iba sa animal. Bakit? Para maglingkod po tayo sa Diyos. Iba ang paglikha ng Diyos sa animal. Iba ang paglikha ng Diyos sa tao. Kaya nga po, pag-aralan nating mabuti, alam niyo ba yung hininga o kaya buhay na pinagkaloob ng Diyos sa tao, sa Greek ay zoe. Yung hininga na ipinagkaloob ng Diyos sa atin is zoe. Yun yung buhay. Pag sinabing zoe, that is the life of God. Yung buhay ng Diyos is senior sa atin. Kaya ang buhay natin, eternal yan, immortal yan. So ang binigay naman sa mga animal is bio. Kaya nga po, yung mga hindi nakakaalam masyado sa Greek, naririnig lang nila yung salitang bio, kaya sinasabi nila na ang bio buhay. Kaya yung iba, sinasabi nila na man is the highest form of animal. Hindi po tayo animal, iba tayo. Ang binigay ng Diyos sa animal, bio. At ang pagkakaiba, ang isip ng animal hanggang instinct. Ang animal may kakayahan niya na mamili ng gustong pagkain, mamili ng kaibigan, mamili ng kaaway. May kakayahan din niya na i-recognize ang kanyang amo. Ngunit, ang mga animal ay wala silang kakayahan na ipag-isipan ang kanilang kinabukasan. Wala yan sa kanila. Ang tao naman, binigyan tayo ng mind.
binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip, katalinuhan, na hindi lang yung kasalukuyan ang tingnan natin, kundi tignan din natin ang ating kinabukasan. Halimbawa, ang ganda ng buhay mo ngayon, mayaman ka, lahat ng success na sa iyo, lahat ng kaligayahan na nasubukan mo. Pero kung mamatay ka rin, saan ka pupunta? Kaya nga dapat natin pag-isipan ang kinabukasan natin. Kaya nga po ang mga estudyanteng matatalino, lagi nilang iniisip yung kanilang kinabukasan, kaya nga sila nag-aaral ng tama para sa kanilang kinabukasan. Yung iba hindi nakakalusot, nag-aaral pa lang, may nangyari na, nakapag-asawa na agad kasi hindi po yung isip ang ginamit kundi yung puso. Kaya sa mga estudyanteng matalino, meron silang pangarap na mag-focus sa pag-aaral muna. Ngayon naman ang mga matatalinong tao, kailangan din natin i-consider ang ating kinabukasan. Ibig sabihin, kung mamatay ka, saan ka pupunta? May mga Kristiyano rin na ganyan. May mga Kristiyano rin na hindi nila nakikita yung kinabukasan, kaya hindi nila kayang mag-sacrifice. Sa mga Kristiyano na matatalino, lahat po ng sakripisyo natin, lahat ng ginagawa natin, halimbawa, iniligtas tayo ng Diyos na libre. Pero kapag ikaw ay mag-invest sa ministry, ikaw ang gagawa ng kabutihan para sa ministry, gagantimpalaan ka pa ng Panginoon. Kaya nga meron tayong judgment seat of Christ kung saan ang mga ligtas ay bibigyan ng gantimpala. Kaya nga po ang matatalinong Kristiyano, hindi lang yung kasalukuyan ang tinitingnan nila, kundi yung in the future. Kaya ang mga matatalinong Kristiyano ginagawa ang lahat dahil alam nila o kaya habang hinihintay nila si Kristo ay gagawa ng kabutihan dahil ang sabi ng Panginoon, sana dadatnan tayo ng Panginoon na faithful. Okay, so ibang animal, iba ang tao. Kaya tayo ay linikha ng Diyos sa Kanya, sa Kanyang wangis para maglingkod sa Kanya. And God created great whales and every living. Dito na yung sinasabi ko, that moveth which the waters brought forth abundantly after their kind, and every wing fowl after his kind. And God saw that it was good. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish, over the sea, and over the fowl of the air, and over cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So magkaiba ang pagkalikha ng Diyos sa tao at iba ang paglikha ng Diyos sa animal. Ngayon, punta na tayo doon sa topic natin ngayon. Dahil ikaw ay linikha ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At dahil ikaw ay ligtas na, kailangan mo sambahin ang Diyos. Dito na tayo ngayon. What is the right day for worship? Saturday or Sunday? Or what is Sabbath day for? Ano ba ang tamang araw ng pagsamba? At bakit ano bang tamang araw na pagsamba o kaya para saan ang Sabbath day or ang Saturday? Ngayon, mas maganda siguro na ang katanungan na ito ay scripture, salita ng Diyos ang sasagot. Minsan po, may mga nagtuturo po na meron silang bersikulo kaya lang hindi nauunawaan gaano ang kahulugan ng bersikulo, and that's really the problem. Kaya nga po, when I talk Doctor of Divinity, strictly importante yung sinasabi nating advanced hermeneutical interpretation or advanced hermeneutics. Alam niyo ba na sa pag-translate ng salita ng Diyos, kailangan din meron kang konting kaalaman sa Greek. Kailangan din meron tayong sinasabing grammar. Kasi para maunawaan natin yung bersikulo, na maaring hindi mo mabasa mismo yung litra por litra, pero yung meaning andon. Halimbawa, ang salitang Trinity. Wala kang mabasa na word, the Trinity, sa Bible.
Pero ayon sa philosophy, hindi lalabas ang salitang Trinity kung walang Trinity. Kasi ang ibig sabihin ng Trinity, three, one God in three persons or three persons in one God. Yun ang ibig sabihin ng Trinity. Hindi naman lalabas yung salitang Trinity kung walang Trinity. So, yun po. However, dito ang focus natin. Para saan ang Saturday? Okay, Exodus 28-11. Basahin natin. Remember the Sabbath day to keep it holy. Okay, so wag natin kalilimutan ang Sabado at gawin natin itong banal. 6 days shall thou labor and do all thy works. So ang ibig sabihin, sa 6 na araw, lahat ng trabaho gawin mo. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Very, very clear. Ang ibig sabihin, dito sa verse 10, ang Sabado, ayon po ay pagbigay ng honor sa Diyos. At hindi pwede na magtrabaho ka. Walang magtrabaho kapag ang pinag-uusapan natin ay Saturday. Pag Saturday ang pinag-uusapan natin, kailangan wag kang gagawa. Kaya nga noon sa Israelites, noon, from Monday to Friday mag-work. At lutuhin na nila yung pagkain nila sa Saturday. Para Saturday, walang magtrabaho, kakain lang. Kaya nga, very, very clear dito. Thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservants, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate. Ibig sabihin, lahat na sa loob. Halimbawa, basta nasa bakuran mo, hindi sila pwedeng lalabas. So, ang ibig sabihin doon, paano ka makapunta sa templo kung bawal ang lalabas? Hindi ba ang pagsamba ay kailangan marami? Group ito. Ang ibig sabihin, lahat po ng mga Kristiyano ay pupunta sa templo para magsamba. Pero dito, very, very clear naman, hindi ka pwedeng lalabas ng Saturday. Kung Saturday nga talaga ang ginawa ng Diyos na pagsamba, paano nga sila lalabas? Paano nga sila makakapunta sa templo para magsamba? Ay very, very clear dito eh. Tignan natin yung versikulo. Stranger that is within thy gate. Bawal ang magtrabaho, bawal ang lalabas. Paano nga sila magsamba? Paano nga sila pupunta? Di ba ang worship ginagawa sa templo? Paano nga sila magsamba sa Diyos? Ang pagsamba ay hindi individual. Pag sinabi nating worship, iba yung pagsamba na individual, kahit saan ka pwede mong sambahin ang Panginoon. Pero iba naman yung pagsamba ng lahat na merong official day. Ngayon, kapag sinasabi natin na ang Saturday is an official day for worship, how comes that people will go to the temple, gather themselves for worship? If the Bible does not allow or prohibits anyone to go out from their house, from their home, no one should go out. Kahit doon sa labas ng gate, hindi po pwede. So very, very clear na paano nga tayo magsamba. Pwede we can honor God through rest. Hindi po yung worship. Kaya ang sinasabi dito, yung Saturday, sanctify it by resting. Just observe the Lord. So ibig sabihin, nandun lang kayo sa bahay ninyo sa pamamagitan ng hindi pagtatrabaho, hindi lalabas, sapat na yun para ino-honor ninyo ang Diyos. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the 7th day, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Tama po yun. Wala namang problema dito eh. Bless po ng Diyos ang Saturday
na araw ng pagpapahinga na pwede mong i-honor ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahinga. Pero hindi yung pagsamba kung saan ang tao ay pupunta sa templo. Halimbawa, ang ginagawa natin ngayon, hindi ba lalabas tayo, pupunta tayo sa templo, mag-drive ka, magluto ka. Eh, pagtitingnan natin yung foundation, pagtitingnan natin yung basis ng araw ng Saturday, hindi gaya ng pagsamba ngayon. Dito ngayon, 'pag nakikita natin ng verse ito, very, very clear, blines nga ng Diyos ang Sabado para yon yung araw na ang tao magpapahinga. Pero hindi sinasabi nito na ang pagsamba ay sa Saturday. Kasi bawal na bawal ang lalabas. Hindi ka puwedeng magtrabaho. So, yung pagsamba natin ngayon where halimbawa, the worship we are doing now wherein all people should go to the church together, leave your house, is different from the worship in the Old Testament. In the Old Testament, sapat na yon. Yung magpahinga kayo sa bahay niyo, hindi kayo lalabas. Sapat na yon na magbigay ka ng honor sa Diyos. Pero yung pagsamba ngayon na ginagawa na kung saan tayo magtipon-tipon sa templo, ay hindi yon gaya ng sinasabi ng Biblia na Saturday lang. So, I mean is, yung sinasabi ng Old Testament na ang Sabado ay ginawa ito hindi araw ng pagsamba kung saan magtipon-tipon ang mga tao. Mali po yung sinasabi nila na ang Sabado lang ang ginawa ng Diyos kung saan ang tao magtipon-tipon sila sa templo para magsamba. Mali po yon. Ginawa ng Diyos ang Saturday lamang kung saan ang mga tao magpapahinga. I-observe nila yung Saturday, hindi po yung design na ang Saturday ay araw na ang lahat ng mananampalataya, they leave their homes, go to the temple. All of them should go to the temple and worship God together. There's no gathering. Pag tingnan natin yung God has blessed Sabbath day for the people to gather themselves and leave their homes and go to the church, hindi po Saturday. Ang Saturday ay ginawa lang ng Diyos kung saan ang tao magpahinga. You observe nila ang Diyos, they sanctify God, they honor God through rest. Pero hindi yung gaya ng pagsamba po ngayon. Sana maunawaan nating mabuti. Kaya ginamit ng iba ang mga bersikulo na ito na ginamit nila at in-apply nila na ang bilinis daw ng Diyos na araw kung saan magtipon-tipon ang tao ay Saturday. Hindi po, mali po. Blinis ng Diyos ang Saturday para yon ang araw kung saan magpapahinga ang mga tao at magbigay ng honor sa Diyos. Pwede kang magsamba kahit ilan kayo sa pamilya, pero yung sinasabi nating worship kung saan ang tao ay magtipon-tipon, pupunta sa temple, ay hindi po yan ang binabanggit ng mga bersikulong ito. Sana maunawaan nating mabuti. Deuteronomy 5:14, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Tama po yun. Nung in the time of Israel, in it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, nor thy man servant, nor thy maid servant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate, that thy man servant and thy maid servant may rest as well as thou. So lahat sila. Bakit? Mayroon bang sinabi ng Biblia? Ang Saturday ay ginawa ng Diyos upang ang tao lalabas sa bahay at pupunta sa templo para magsamba. Ganun ba? Hindi po. Yun kasi ang interpretation ng iba. Kaya pinipilit po nila na ang Saturday, yun daw yung araw na pagsamba. Mali po yun. Ang sinasabi dito, pwede mong sambahin ang Diyos, pero hindi yung pagsamba na gaya ng ginagawa natin ngayon. Magkaiba po. Maling-mali po yon. So, blines nga ng Diyos ang Saturday kung saan ang tao magpahinga at hindi yung lalabas sila, hindi sila pwedeng lalabas para magtipon-tipon.
So sana paulit-ulit kong sinasabi, yung ginawa ng Diyos ang Saturday kung saan ang mga tao ay magpahinga. Doon na lang sila sa bahay. Pero hindi ginawa ng Diyos ang Saturday kung saan ang mga tao lalabas at magsama-samang magsamba sa Diyos sa templo. Hindi po. Hindi po yan Saturday. So ipagpatuloy natin, tingnan natin. Is the command of rest in Sabbath day shall be for all generations. Maaring hindi pa ito nabasa ng iba. Alam po ninyo, ang bawat command ng Panginoon, hindi lahat ng command sa Israel ay para sa atin. May mga utos din ng Diyos na para sa Israel. Pero may mga utos din ng Diyos para sa Israel at para sa lahat. Pero tanggapin natin na may mga utos din sa bang Israel na para sa lahat, pero may mga utos para sa Israel na para sa kanila lang. Halimbawa, sa Israel noon, nung panahon na yon, para mapatawad ang kasalanan mo, kailangan ka mag-sacrifice. Magbigay ka ng handog mo ng isang tupa. At sa pamamagitan ng tupa yan, mapapatawad ang kasalanan mo. Yan ba ay utos sa ngayon? Hindi, para sa Israel noon. Pero sa ngayon, dahil si Kristo ay namatay sa cross at siya ang naging sakripisyo, hindi na tayo kailangan maghandog pa ng tupa. Sana maunawaan natin ang ibig kong sabihin. Pero may makuman pa rin sa Old Testament na hanggang ngayon tuloy-tuloy. Kasi may mga command na inabolis, may mga command naman na na-conform. Yun ang dapat unawain natin. Yung Saturday, ito po ay para sa batas o kaya ang Saturday ay para po sa panahon ni Moses, sa panahon ng Israel. Tingnan natin. Is the command of rest in Sabbath days shall be for all generations? Hindi po. Tingnan natin, Deuteronomy chapter 5 and verse 3. The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even as who are all of us here alive this day. Ang ibig sabihin nito, hindi ito naibigay sa panahon yung nauna before Moses, hindi ito naibigay. Ito pa ay naibigay sa panahon ni Moses at panahon ng Israel. Very clear. Tagalog natin, ginawa ng Diyos ang covenant na ito, hindi sa ating mga fathers, yung mga nauna, pero para sa atin na buhay ngayon. Ang ibig sabihin, nung panahon ng Israel ito. So, very, very clear. Hindi lahat ng command ay para sa lahat. So, ibig sabihin, yung Saturday, hindi ito noon sa panahon ni Abraham. Or in other words, I'm sorry. Ang ibig kong sabihin, ang command na ito ay hindi po para sa lahat, kundi para doon before Moses. Ang command na ito para doon lang nung panahon ni Moses at panahon ng Israel. But before Moses, I should say, hindi ito, ang command na ito ay hindi po nangyari nung before Moses. Yung mga fathers. So, ibig sabihin, ang command ng Saturday ay para lamang nung panahon ni Moses at panahon ng Israel. Pero hindi na ito panahon, hindi ito naibigay before Moses at Israel lang. So in other words, before Moses, hindi ito naibigay yung Saturday. Nag-start lang kay Moses at ng panahon ng Israel. At saka sa ngayon, sa New Testament, ang Saturdays na ito ay hindi rin ito para sa atin. Yun ang tandaan natin. Kasi iba ang pagsamba na ginagawa natin. Ang ginagawa nating pagsamba ngayon, we have to go out from our home. And we have to work. We have to drive. We have to cook. We will go out. Which is, ang sinasabi naman ng Biblia, hindi ka pwedeng lumabas. So iba yung pagsamba noon na hindi ka lumalabas. Iba yung pagsamba ngayon
hindi natin pwedeng i-connect, i-link yung pagsamba ngayon sa Saturday na sinasabi dito na God has blessed and sanctifies Saturday for worship. Hindi po. Magkaiba. So very clear din sa Deuteronomy 5:3. Okay, so tingnan din natin ibang verse. Hosea chapter 2 and verse 11. I will also cause all her mirth to cease, her feast day, her new moons, and her Sabbath day, and all her solemn feast. Kaya very, very clear sa Hosea 2:11 na ihihinto rin ito. Yung sinasabing feast days, her new moon, ino-observe noon, Sabbath days, and all solemn feast. Very clear I will also cause. Yun ang sinabi ng Diyos kay Hosea. Kaya yun ang isinulat ni Hosea. I will also cause all her mirth to cease. Hihinto yan. Kaya yun, ito ang hindi nakita ng ibang nangangaral. Hebrew 8:13. Yung Saturday, nag-start kay Moses lamang. Pero before Moses, wala yung otis na Saturday na yan. Ngayon, sa New Testament, nakita natin sa Hebrew 8:13, in that he said, a new covenant he had made. Ang ibig sabihin, yung covenant mula kay Moses at saka sa panahon ng Israel, gagawa ang Diyos naman ng bagong covenant sa New Testament. Kaya very clear. In that he said, a new covenant he had made the first old, now that which decayed and waxed old is ready to vanish away. Sa tamang interpretation, may mga kuban, may mga covenant sa Old Testament na wala na, binago. Bagamat meron pang ilang-ilan na kuban sa Old Testament na ina-adapt natin. Halimbawa, yung wag kang magnakaw, wag kang papatay. Nasa New Testament pa naman yun Sinusundan natin yan. Ang pagkakaiba nga lamang, in the Old Testament, wag kang papatay dahil sa utos. Yung utos na yan, sa New Testament, meron pa rin. Pero, ang pagkakaiba sa New Testament, wag kang papatay dahil mahal mo yung tao. Hindi dahil lang sa command. Kasi ang pagkakaiba noon, takot ang taong papatay dahil sa may utos. Pero sa ngayon, sa New Testament, huwag kang papatay dahil takot ka sa Diyos at mahal mo yung tao. Yun ang pagkakaiba. So, ibig sabihin yung Saturdays na yan, before Moses, wala yon. At sa ngayon din sa New Testament, wala na rin yon. So, very, very clear na ang Saturdays na yan, na pagpapahinga ng mga tao, from Moses at sa panahon ng Israel lamang. Dahil sa New Testament, bago na ang gusto ng Diyos na covenant. Excuse me. Ngayon, ito yung mga tanong. Did Christ lead the people to observe Sabbath for rest? Nung panahon ba ni Kristo, itinuro ba, inutusan ba, in-encourage ba ang mga tao na huwag magtrabaho ng Saturday? In-observe ba nila ang Saturday? So, on the other hand, si Kristo ba itinuro niya na ang mga tao kailangan observe sa Saturday? Okay, sabi ng iba, bakit si Kristo pumupunta sa sinaguga sa panahon ng Saturday? Dahil yun yung time na nag-gather ang mga tao. Sabi ko nga, iba sa New Testament at saka sa Old Testament. Nung panahon ni Kristo, tingnan natin, based on verse, in Mark 2:33, and it came to pass that he went through the corn fields on the Sabbath day, and his disciples began as they went to pluck the ears of corn. Kasama nila si Kristo na
ano bang Tagalog yung pick up? Nagpitas ng ano ba yung corn, mais? Bunga ng mais, nagtrabaho sila. Hindi sinabi ni Kristo, "Oy, bawal 'yan, 'wag tayong lalabas." Ay bakit si Kristo lumabas? Ang ibig sabihin, alam na ni Kristo na na ang utos ng Saturday hindi po para sa Gentiles, hindi po para sa New Testament, para start from Moses at saka sa Israelites. Kaya tignan natin, si Kristo, instead na sinabihan niyang mga tao bawal yan, kasama niya mga disciples para magtrabaho ng Saturday. Mark 26:28. How he went into the house of God in the days of Abiathar, then high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priest, and gave also to them which were with him. And he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Okay, ito na naman, ibang interpretation. Pag Sunday daw, si Kristo ay hindi Lord. Mali. Ang ibig sabihin, hindi sumunod si Kristo sa Sabbath dahil yung Sabbath magpailalim kay Kristo. Ang ibig sabihin, walang kapangyarihan ng Sabbath para i-control si Kristo. Ang Sabbath ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Magtrabaho man siya o hindi, wala pong na-violate. So, very, very clear dito, ang Sabado ay ginawa ng Diyos para sa tao. Hindi ginawa ng, tingnan natin ang interpretation, Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Ang ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang Sabado para sa tao. Hindi yung tao ay ginawa para sa Sabbath. Tingnan niyo ang pagkakaiba. Ibig sabihin nito, mas authoritative ang tao. Noon, nung sa panahon ni Moses at Israel, basta Saturday yan, pwede kanilang batuin hanggang mamatay ka. Dahil nga sa kapangyarihan ng Saturday. Pero nung panahon na ni Kristo hanggang ngayon, wala nang power ng Saturday. Nasa inyo na yan. Gusto mo bang magsamba ng Saturday? No problem. Gusto mo bang magtrabaho ng Saturday? No problem. Gusto mo bang mag-worship ng Sunday? No problem. So, ibig sabihin, hindi wala na tayo sa ilalim kapangyarihan ng Saturday. Nasa atin na yan kung anong gagawin natin sa Saturday. So, yun po ang tamang interpretasyon. Did Christ abolish the Sabbath day? Inabolish ba ni Kristo ang Saturday? O adopted ba in the New Testament? Tingnan natin. Colossians 2:14-16. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Ano bang mga na yon, mga ordinansa na yon? Halimbawa, yung hindi ka pwedeng lalabas ng Saturday, pahirap yon. Halimbawa, yung animal mo na aksidente, hindi ka pwedeng lumabas para iligtas mo. So, tinanggal na ni Kristo yan. Tingnan natin, kasama ba ang Saturday? And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat. Noon may mga pinagbabawal kaya ng baboy, yung ibang uri ng isda. Honestly, hindi po ako kumakain ng baboy. Hindi dahil sa masama, kundi dahil po sa medical purposes. Kumakain pa rin ako paminsan-minsan, pero hindi gaano dahil nga sa medical purposes. Pero kung sinasabi natin kasalanan ang kakain ng baboy, very clear. Let no man therefore judge you in meat.
Walang pwedeng hatol sa inyo na magsasabing masama ang pagkain, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of Sabbath day. So, ibig sabihin, very clear na inabulis na ni Kristo ang kapangyarihan ng Saturday at hindi na tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Saturday dahil wala na po. So, sana naunawaan natin. Did the apostle worship on Saturdays or Sunday? Ano bang araw nagsamba ang apostol? Nung si Kristo ay namatay sa cross at nabuhay muli, alam naman natin na si Maria Magdalena at kasama niya pumunta nung napatunayan nila na si Kristo ay nabuhay muli, doon sila sobrang nagpasalamat, nagbigay ng papuri, honor sa Diyos. Kaya nga, ang titingnan natin, anong araw sila? What day when these apostles gathered together for worship? Tingnan natin. Did the apostle worship on Saturdays or Sunday? Acts chapter 2 and verse 46. And they continuing daily with one accord in the temple. Temple, ano? Tingnan natin, temple. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. So nagtipon-tipon na sila sa templo. Ano kaya yung araw din? And upon the first day of the week. Okay. Wala tayong makitang Sunday sa Biblia. Meron pang nagsabi na ang salitang Sunday, araw daw ng araw. It's a day of the sun. Hindi po. Pag Sunday, yun po ay galing sa planeta kasi yung pangalan sa kalendaryo. Pag sinabing Sun's Day with apostrophe S, o sabihin natin iba yun. Yun yung sinasabi nating Day of the Sun, Sun's Day. Pero Sunday, ang nakalagay dyan, yan po ay nakuha kasi sa pangalan ng mga planeta. Wala tayong makita na ang mga apostol nagsamba sa Sunday. Pero nasa kabubuhan ng tao yan, kung hindi niya maunawaan na ayon sa ating kalendaryo, ang Sunday ay first day of the week. Ang Biblia sinasabi, nagtipon-tipon ng mga apostol, first day of the week. Ay sobra namang pagkabubo natin. Wala namang sinabing Sunday. Ang Sunday, ayon sa kalendaryo na sinusundan natin, first day of the week. Pag sinabi ng Biblia na first day of the week, technically, tumutuko yan sa Sunday. So, ibig sabihin, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, sila pa ay nagtipon-tipon sa Sunday, first day of the week. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. So, dito natin nakita na sila po ay nagtipon-tipon, first day of the week. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him and store as God had prospered him, that there be no gathering when I come. So yun yung panahon na pagbibigyan ng offering, commitment, tithes, first day of the week. Siyempre, kung kailan ka mag-offering, during worship. So yun po, nakikita natin na first day of the week, wala tayong makita sa panahon ng mga apostol na ang mga apostol ay nagsamba sa Saturday. Hindi po. First day of the week na po sila. Kasi yung sinasabi ko, ang Saturday, applicable lang ng panahon ni Moses at sa Israelites. Pero wala yan nung before Moses. Very clear naman, nabasa natin kanina. Upon 1 Corinthians 16:2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him and store as God has prospered him, that there be no gathering when I come. God is seeking for the true worshiper. Ayan,
mga kapatid, sana po naunawaan natin na ang mga apostol ang ginawa nilang araw na pagsamba is hindi po Saturday kundi first day of the week. In our conclusion, kasi mawawalan na tayo ng oras, God is seeking for the true worshipers. Hinahanap talaga ng Diyos ang totoong mga Kristiyano, totoong mananampalataya, yung oras nila para sa pagsamba. John chapter 4 verses 23 to 24, but the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth, for the Father seeketh such to worship Him. Kaya mga kapatid, kung ikaw ba ay totoong mananampalataya, gusto ng Diyos na ikaw ay sasamba sa Kanya. Sa templo, kasi pwede nating sambahin ang Diyos anywhere. Pero iba pa rin yung official worship wherein the people of God should gather themselves in the temple for worship. Maraming nagsasabi, mahal ko ang Panginoon, kaya lang wala akong time na magsamba. Well, sa mga nagtatrabaho sa government, nagtatrabaho sa hospital, dahil po sa meron silang duty, nauunawaan naman natin yan. Pero kung yung absence is under your control, hindi mo talaga mahal ang Diyos. But if your absence is beyond your control, inuunawaan natin yan. Kaya nga po, may mga Kristiyano dahil sa duty po nila, ang mga police, mga soldiers, mga doctors, mga nurses, ay siyempre nga, duty naman nila yan. So, I think God understand. Pero, kung meron tayong panahon, kailangan natin gawin ang paraan. I-prioritize po natin ang pagsamba po sa Diyos. If you are a true believers, plan and prioritize worship, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Salamat po sa inyong pakikinig, at kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0917-505-3049. At pwede rin kayong mag-comment pa rin. Pwede pa rin kayong mag-comment sa ating FB page. Sana po i-follow po ninyo ang ating FB page. Follow and share. At pwede pa rin kayong magtanong. Okay, salamat kay Keisha Joaquin sa pakikinig. Thank you, Keisha. Sana i-share po natin ito dahil mahalaga po ito. Ang pagsamba ay mahalaga. Ano mang araw yan, kung yun talaga ang araw na pagsamba po sa inyo, walang problems yan. Pero, siyempre, pag official day, ang pinag-uusapan natin, gaya ng ginawa ng apostol, kaya nga dito, as the manner of some is, ang tinutukoy dito, yung mga naunang Kristiyano, mga apostol. Yon ang ginawa nilang araw na pagsamba. Kaya mas maganda pa rin na magkaroon tayo ng panahon para sa pagsamba. At hindi po kasalanan na sa Sunday ang pagsamba. Dahil po, yan po yung araw na in-start, ginawa ng mga apostol. Kaya nga sa Hebreo 12:25, as the manner of some is, ang tinutukoy, gaya ng ginawa ng mga naunang Kristiyano. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na i-explain po natin, na i-share po natin, na ang iyong salita, lalong-lalo na po sa araw ng pagsamba. Sana po kayo po ang patuloy na magbigay ng openness ng kanilang isip, na kayo rin ang magpaliwanag sa mga kapatid na hindi po naniniwala sa pagsamba sa araw ng Sunday. At sana rin po, lahat po ng mga tao na walang balak maglingkod o maten, kayo po ang mangusap sa kanilang puso, sa kanilang isip, na dapat nila malaman na
Kami po ay linikha po ninyo para maglingkod po sa inyo. Hinihiling ko po na ang lahat po ng nakinig ngayon, makikinig pa, kayo ang mag-bless sa kanila. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Bago tayo magpaalam, mapapakinggan din ito sa YouTube channel, The Pillar of the Truth.